Jojo at ang Duwende. Si Jojo ay isang 14 na taong gulang na batang naninirahan sa syudad ng Makati. Dahil sa sobrang pagmamahal ng kanyang ina sa kanya, palaging binibigay sa kanya ang lahat ng kanyang hiling. Ngunit, mayroong kaisa-isang kondisyon ng ina kapag binibigay niya ang hiling ni Jojo. Ang kondisyong ito ay ang kanyang hiling na magkaroon si Jojo ng matataas na grado sa paaralan. Kahit alam ni Jojo na mahalagang para sa kanyang ina ang pagkakaroon niya ng mataas na marka sa paaralan, hindi pa rin siya nakakapag-aral sa bahay dahil hindi niya matiis ang hindi paglalaro gamit ang kanyang PSP, Game Boy at iba pang gamit panlaro. Naglalaro siya ng patago dahil alam niyang pagbabawalan siya ng kanyang ina. Isang araw, pagbalik ni Jojo sa bahay mula sa paaralan, nakita niya ang kanyang inang galit na galit dahil nalaman niya mula sa guro ni Jojo na bagsak ang mga grado nito. Mas lalo pa siya nagalit nung inamin ni Jojo na naglalaro siya ng patago. Bilang parusa, pinagbawalan ng ina si Jojo na maglaro hanggang sa tumaas ang kanyang mga grado. Sa gabing iyon, iyak ng iyak ang ina ni Jojo dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi ginagawa ni Jojo ang kanyang hiling. Dahil dito, nagdasal siya, "Panginoon, sana po'y tulungan niyo si Jojo na mag-aral dahil alam ko pong nakabubuti ito para sa kanya. Ginagawa ko po naman ang lahat para lang mag-aral siya. Bakit po hindi pa rin siya nag-aaral?" Lingid sa kaalaman ng ina, ang duwende ng emosyon ay nakikinig sa kanyang panalangin. Naawa ang duwende sa ina at nagdadalumhati rin siya dahil sa tingin niya, dinadaya ni Jojo ang kanyang ina dahil sa hindi pagtupad sa kahilingan nito. Dahil sa sobrang awa niya sa ina, napagpasyahan ng duwende na pagsabihan si Jojo upang siya'y magbago. Ngunit nang nakita niya si Jojo, ito ay patagong naglalaro gamit ang kanyang PSP. Dahil sobrang emosyonal ang duwende, mabilis siyang napuno ng galit kasi hindi na naman sinundan ni Jojo ang hiling ng kanyang ina. Ginamit ng duwende ang kanyang kapangyarihan upang parusahan si Jojo at sa isang iglap, naglaho si Jojo. Sa susunod na araw, napansin ng guro ni Jojo na dalawa na ang pisara sa kanilang silid-aralan. Ang bagong pisarang ito pala ang bagong anyo ni Jojo bilang parusa sa kanya ng duwende. Si Jojo ay ginawang isang pisara ng duwende upang siya ay mag-aral habang buhay. Isang araw, habang may klase, napansin ni Jojo na mali ang mga sinusulat sa kanya. Dahil dito, pinagpasyahan niyang palitan ang mga maling sagot ng mga mag-aaral upang malaman nila ang tamang sagot. Dahil sa paggawa niya nito, si Jojo ay nasiyahan. At pinasiyahan niyang gawin ito palagi upang siya'y makatulong sa mag-aaral. Kahit napisara na si Jojo, siya'y pa rin pinagmamasdan ng duwende. Nung napansin nito na naging mabuti na si Jojo sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mag-aaral, napagpasyahan niyang gawing tao muli si Jojo. Nung bumalik na si Jojo sa pagiging tao, nagbadali siyang umuwi sa kanyang ina. Niyakap niya ito at humingi ng tawad mula sa kanya. Nangako na si Jojo na gagawin niya ang hiling ng ina niya na magkaroon ng matataas na grado sa paaralan. Dahil dito, palaging na mataas ang grado ni Jojo at ito ang nagpapasaya sa kanyang ina. Si Jojo at ang Duwende.